Para kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., may mga bagay na natututunan ang bansa sa nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Ito ang pagpapalakas ng depensa at kahalagaan ng modernization program para sa Armed Forces of the Philippines. Kabilang sa dapat na bigyang prioridad ang dagdag na anti-missile system. Kailangan din anya ng mas malaking reserba ng petrolyo dahil sa nararanasan na pandaigdigang krisis sa langis dulot ng tensyon. It's all a question of national resilience and national defense. Kaya siniseryoso dapat natin, hindi lip service lamang yung modernization. No? Kaya pinag-aaralan natin mabuti ang supply chain ng ating mga acquisitions. Aminado naman ang kalihim na walang kakayahan ng Pilipinas na tumulong sa pag-escort ng mga barko sa Strait of Hormuz na kontrolado ng Iran. Kaugnay na rin ito ng panawagan ni US President Donald Trump sa iba't ibang bansa na makiisa sa pagbibigay ng seguridad sa Strait of Hormuz na mahalagang waterway sa mga tanker na naghahatid ng malaking supply ng krudo sa buong mundo. Sa kabila nito, handa ang ating gobyerno na makiisa sa lahat ng hakbang para mapahupa ang tensyon. Nalalagay sa panganib yung Filipino seafarers natin at saka yung mga OFW natin. Lahat ng moves na ma-de-escalate ito, lalo na yung mga indiscriminate na attack, hindi dapat sana mapara agad. No? Secondly, international trade. Yung ating fuel supply, fertilizer supply. May buwelta naman si Teodoro sa tinawag niyang bagong uri ng kasinungalingan ng China hinggil sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng inilabas ng Chinese Embassy na isang liham noong 1990 mula kay dating Philippine Ambassador Bienvenido Tan na nagsabing hindi saklaw ng territorial sovereignty ng Pilipinas ang Scarborough Shoal sa ilalim ng 1898 Treaty of Paris. Ani Teodoro, lahat ng paraan ngayon ay ginagawa ng China para magpakalat ng maling impormasyon na ang target ay mga Pilipino. That letter's not binding at all. No? Yan ang problema sa China. Lahat ng pagsisinungaling ginagawa nila. Hindi ito makabatas, ano? Kaya nga lahat ng klase ng pag-iimbento ginagawa na nila. Kasi ito'y internal political effort nila, extension of the internal political effort. Una na ring iginiit ng Department of Foreign Affairs na walang basehan sa kasaysayan at international law ang pag-angkin ng China sa Scarborough Shoal at iba pang bahagi ng West Philippine Sea. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.